Hello, we're back. Jesus Christ is coming for a holy and anointed overcoming church. Muna'y katuyuan ni Lord nga nang sulat siya sa 7 churches to strengthen and enable the believers nga ma-overcome nila every attempt of the enemy to defeat them. Okay, so mo to nga Christ warned the Christians in the church of Ephesus to repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his peace. Mabasa na ito na in Revelation chapter 2 verse 5. Giwarn po niya ang mga Christians in Pergamos to repent, or else ingon siya, I will come thee quickly and will fight against you with the sword of my mouth. So dili basa-basa do ang buhaton sa Lord. And then to the lukewarm church in Laodicea, he said, I will spew thee out of my mouth. Suka ka dito sa Lord kung padbilin bugnaw-bugnaw, init-init. So today, Christ is walking among his churches. And Christ is preparing his bride for his coming. Okay, again, Christ is preparing his bride for his coming. By his Spirit, no, he is steering us out of our complacency. He's revealing and reproving sin, no? Gitawag niya ang matag usa nga manghinulsol aron kita mahimong lig-on ang atong posisyon ug atong commitment aron ang Ginoo makarelease og fresh anointing sa iyang espiritu sa iyang makatawhan ning katapusang maadlaw. Required jud ang atong pagpanghinulsol. Kung i-convicta sa Ginoo, hinulsulta para mabubuan na punta sa Ginoo sa bagong dihog mga kaigsuunan. Okay, so ang pagbalik ni Lord, dili siya basta-basta mabalik lang sa usa ka katawhan nga huyang. Ang iyang balikan katong katawhan or ang bride nga nagmadaugon o nagasulog sa gitawag nga righteousness, no? Pagkamataro o nagalakaw diha sa gahom sa otoridad nga magbuhat, mahimo nila, ma-fulfill nila ang kabubuton sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Muna'y gusto nga mahitabo ni Lord, muna nga i-rapture ni Lord katong church nga nagmadaugon. Makigtagbo siya sa mga Christians in the air, mga Kristohanon nga dili huyang, dili mga spiritually anemic or mahadlok no, o mahadlok sa kaaway. Pero ang mga Kristohanon nga balaan, dinihugan, dunay gahom o musokol gyud sa pakigbugno sa kaaway, mo tear down sa mga strongholds. Mo nagitawag na siya og the Ezer bride, the warrior bride. I-declare gyud nato ang victory ni Christ kung asa man ta ipadala sa Ginoo. Okay? So dunay 8 muna atong tunaan ron kagabhion kaning gitawag nga 8 divine promises, no? To those who overcome. Kay kita gyud gitawag gyud ta sa Ginoo nga overcome. So kada message ni Lord sa mga sa kada church ani 7 churches, gitagaan niya og specific promise to those who overcome, no? Dunay saad. So sa dili pagid nato tagsaon tong 7 churches, tun-an nato ni unsa di ay plano ni Lord sa tanang mga overcomers o gitawag ng overcoming church, no? So kining 8 specific promises sa mga overcomers, sugdan nato aning ni ang Revelation chapter 2 verse 7. Revelation chapter 2 verse 7. Ingon diri. Busa kun may dalunggan ka pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Katungod daog hatagan ko sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi nga anaa sa tanaman sa Dios. So katong mo overcome, makalahutay, makapanunod sa gitawag hinihirit eternal life in the New Jerusalem, where they shall live forever. Kinabuhing walay katapusan ug mag-alagad sa Ginoo diha palibot sa iyang trono. Nindot kaayo, no? Gani kung mabasa nato diri sa Revelation chapter 22 verse 2,
nag-ingon diri, midagay day kini sa taliwala sa dalan sa syudad, isig kadapin sa suba may kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug namungag kausa matag bulan ug ang mga dahon niini tambal alang sa kanasuran. And there's a verse 14 nag-ingon diri, bulahan katong naglabas sa ilang bisti aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug sa pagsulod sa mga ganghaan sa syudad. Mga ganghaan sa siyudad, this is access, no? So those who are faithful unto Christ and do His commandments, panalanginan sa Ginoo, og sila tagaag katungod to the tree of life. Kaning kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga namungag kausa matag bulan ug ang dahon niini tambal alang sa kanasuran. Dunatay kaparte niini mga kaigsoon. This is one promise. The overcomers will eat of the tree of life, eternal life. Number 2 is found in Revelation chapter 2 verse 11. Ingon dira, busa kun may dalunggan ka pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia, ang mudaog dili mahiagom sa ikaduhang kamatayon. Okay? So those who overcome will have their names written in the book of life. Mulahutay kita mga kaigsuonan. And then, we will be part of the first resurrection. So, kaning second death, i-identify diri sa chapter 20, verse 14, nag-ingon diri 20, verse 14, ingon diri, unya gitambog ang kamatayon ug hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Munay second death, the lake of fire. And in verse 6, ingon din ha sa 6, bulahan kaayo ang nahiapil sa unang pagbanhaw. Wala na'y gahom kanila ang ikaduhang kamatayon. So, if we will overcome, we will not be hurt by the second death. Ang ikaduhang kamatayon, mga kaigsunan, o ingon pagiti, mahimo silang mga pari sa Dios og ni Kristo o maghari sila uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig. We will reign with Christ for 1,000 years. That is the promise to those who overcome. Will not be hurt by the second death. So kung yung tag-overcome, naagi mga pagsulay o mga alantoson, na ato yung mo persevere kita, mulahota kita mga kaigsunan. And number 3, okay? Overcomers will eat the hidden manna and will be given a new name. In Revelation chapter 2:17, busa kun may dalungan ka pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia, alang ni adtong mudaog, ihatag ko ang pipila sa mga tinago nga mana. Okay? Hatagan ko usab ang tagsa-tagsa kanila og puting bato, din gisulat ang bag-ong ngalan nga dili mabasa ni bisan kinsa gawas sa makadawat niini. Overcomers will eat of the hidden manna and will be given a new name. Kaning hidden manna, ang gipasabot ani, Christ in His fullness. Nung magpuyo ta diha gid sa pagkapuno ni Kristo. Okay? Kaya nga naman, He is the bread of life. And then, in John 6:33, atong mabasa din ha, for the bread of God is He, which comes down from heaven. Kasama na si Jesus Christ, and gives life unto the world. So muna ni siya, mapuno kita ni Lord Jesus Christ, ug ingon siya, I am the bread of life. He that comes to me shall never hunger. Ang tanang uduol ni Lord Jesus Christ, dili gyud gutmon igsoon ko, and he believes on the Lord Jesus Christ shall never thirst in John 6:35. So si Kristo, mga kaigsuonan, in all His fullness, will be manifested to those who overcome. No? Thank you, Lord. And unsa may sunod mahitabo, they will enter into a blessed fellowship with Him, whereby they are partaking of all that He is and all that He has. So mapartake yun na to ang fullness of Jesus. Now in chapter 3 of Revelation, verse 12, nag-ingon din here, ang makadaog himuon kong haligi sa templo sa akong Dios ug magpabilin gid siya niini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa
akong Dios ug ang ngalan sa siyudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios, isulat ko sab kaniya ang bag-ong ngalan. Wow, nindota ani mga kaigsunan, no? So, and we read in 22 verse 4, ingon din ha, makakita sila sa nawong niya ug ang iyang ngalan islat diha sa ilang agtang. So to write the name upon something, no, is a common Hebrew expression gigamit, no, to indicate taking absolute possession of and making completely one's own. So kung isulat ka, manin iya ka, ako ka. Muna ilang expression sa mga Hebrew. So kani si Jesus Christ is a Hebrew, no? A Jew. Is going to write his name upon the foreheads of all those who overcome, forever identifying them as his very own possessions. So ikaw ug ako, kung mulahutay kita mga kaigsuonan, i-identify kita ni Lord nga iyaa, own possession, belonging solely to Him. Iyaalang kita ni Lord. So under the old covenant, no, kanini ang ngalan nga Jehovah, mo man ni ang Ginoo, no, Jehovah, gisulat ni siya sa kanang meter, kani bitaw ang ilang mga high priest na naman ay mga tag-as ditong kalo, no, nga ibutang sa ilang ulo. So na dito ngalan Jehovah, ibutang dito, no, indicating nga kadto sila consecrated unto God, gipalahi para sa Ginoo. And then ingon diri, overcomers, katong mo overcome mula hutay, will have a new name written diri sa ilang mga agtang, the name of Christ. So iaata possession ta sa Ginoo, atong identity nga iaata sa Ginoo, mo nay atong madawat kung kita mo overcome, no? Overcomers will have his name written sa ilang mga agtang, indicating that they belong to God, to the New Jerusalem, and to Christ, and they will enjoy the blessings and privileges of this throughout eternity. Okay, nindot kaayo, no, munang lahutay gid mga kaigsunan. Number 4, overcomers will be given power over the nations. In chapter 2, verse 26, nag-ingon din hi. Alang sa makadaog o sa katapusan, hatagan ko sila gahom sa pagmando sa mga nasod. So kining mga overcomers, muli sila mo rule and reign with Christ and sit in the to judge, no, over the nations. In Revelation 20 verse 4, ato pong mabasa diri nga nagingon, unya nakita ko ang mga trono ug ang mga naglingkod niini nga gihatagan og gahom sa paghukom. Nakita ako usab ang mga kalag ni adtong gipamunggutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus tungod sa pulong sa Dios. Wala sila mosimba sa nanap o sa iyang larawan, wala sila magpapatik sa ilang agtang o gamot sa timaan sa nanap, nabanaw sila og naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. And then si Prophet Daniel, nag-ingon pud siya, no, Daniel also saw Christ in a vision and the saints sitting in judgment. Sa ingon si Prophet Daniel, and judgment was given to the saints of the Most High, and the time came that the saints possessed the kingdom. Mabasa na ito in Daniel chapter 7 verse 22, no? Kaning kingdom, and ingon pa diri sa Daniel 7:27, and the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominion shall serve and obey him. So overcomers will be given power over the nations. That is one of the promise of God, to those who overcome till the end. Okay, now let's go to number 5. There are 8 promises, no? In Revelation chapter 3, verse 5, it says, sa Bisaya, ang mudaog, bistihag puti, ug dili papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Pero dahil mapapas ang ngalan sa libro, no? Pero ang mudaog, ang mulahutay, ang mulahutay maluwas.
sa atubangan sa akong amahan o sa iyang mga anghel, ipahayag ko nga sila akong mga sakop. So kining ni ang white garment that overcomes will represents the righteousness of the saints. So kaning puti nga bisti, muna gitawag nga nagrepresentar sa pagkamatarong sa mga anak sa Ginoo. Mabasa po nato in Revelation chapter 19, verse 8, nag-ingon diri. Gipasulob siya sa bisting lino nga sulaw ang kaputi ug limpyo. Ang lino mao ang maayong binuhatan sa katawhan sa Dios. Muna day atong garment kanang maayong mga buhat nga atong gihimo, no? And then after this in Revelation 7 chapter 7 verse 9 nag-ingon diri, tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkanilaing nasod, banay, katawhan ug pinulungan ug nagbarug sila atubangan sa trono o sa nating karnero, nagbisi sila puti ug nagbitbit og mga palwa. Okay? So kining ni ang nakita diri ni John, this is a vision sa mga naluwas na nga nagbarug atubangan sa trono sa Dios. Nagsulob sila mga puti nga mga sinina o dunas na gidala nga mga palwa, no, palms in their hands. Okay? And number 6. So unsa tong number 5, overcomers will be clothed in white garments. Ang white garments na to are the acts of righteousness. Mga buhat nga matarong. So we are encouraged to continue on doing works for the glory of God. Don't be weary in doing good. Ingon pa si Paul. For in due time you'll reap a harvest if you faint not. Okay? Na you harvest. Kung unsay imong gipugas imong anihon. Padayon ta, be encouraged to continue doing works for the Lord Jesus Christ. Be steadfast, do not give up. Number 6, mabasa na to in Revelation chapter 3, verse 12. Ang makadaog himuon kung haligi sa templo sa akong Dios o magpabilin gayud siya niini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa siyudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. Na excited kay ko ani. Manaog gikan sa langit sa akong Dios, bag-ong Jerusalem, the new heaven. Isulat ko usab kaniya ang bag-ong ngalan. Praise the Lord. Are you excited? No? Sa buhaton sa Ginoo. So kining pillar or kuan kana na ang haligi sa Binisaya is something permanent ni. Di ba? Ang haligi permanente. Atong balay na haligi permanente gyud na diha. So ang saad ni Lord Jesus Christ alang ni adtong mulahutay mo overcome is tagaan niya permanent place. Permanenteng lugar within the new Jerusalem, in the new heaven. You and I continue to persevere. Lahutay igsoon ko, you have a special place in the new Jerusalem and nothing can shake. That nothing can shake. Wala dyan makatayog, no? Permanent man na. Absolutely, 100% nothing will be able to remove them from their place in heavenly Jerusalem. Doon na naka-spot dito nga dili matayog. This is an encouragement to all of us tonight to continue gyud sa atong pagpangalagad sa Ginoo. And number 7, no? In Revelation chapter 3 verse 21, ang mudaog patuparon ko paglingkod sa akong trono, ingon nga gipalingkod ako tupad sa akong amahan, diha sa iyang trono tungod kay midaog man ako. Okay? So Christ overcame. Nakadaog si Lord Jesus Christ. And now he is exalted, no? He was exalted and given a position of power and authority at the right hand of the Father. Asa si Lord Jesus Christ? Sa dihang nakadaog siya, he overcame death on the cross, na resurrect siya, and after that, he was exalted, given power and authority above all principalities, above all, no? Sa mga buhat sa kaway, dominion and every name. Yung pa diri sa Ephesians 1 verse 21, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world,
but also in that which is come. So will those who overcome, katupong mulahutay, no, sit with Christ on his throne and will reign with him forever. So this is the victory in Christ. We'll be sitting with Christ in victory. So that is the promise, muni saad, to those who overcome will sit with Christ on his throne. And finally, number 8, overcomers will inherit all things. Revelation chapter 21, verse 7, nag-ingon diri. Ang mudaog makadawat niini gikan kanako ug mahimong iyang Dios ang og siya mahimong akong anak. So kini ni ang mao nga saad mga kaigsunan, this is a summation of all the blessings God has to bestow sa iyang mga kaanakan nga malahutay. All the blessings which have been revealed to John are the eternal rewards given to those who overcome. Mga reward, no? Nga walay katapusan sa tanan nga mulahutay. So sama sa usa ka anak, no, who takes possession of his inheritance. Ibang inheritance wala nimong haguan, imo lang dawaton gikan sa ginikanan. So kita pod, we are like sons of God who will be receiving our inheritance given by the Father. So all those who overcome will take possession of all the things God the Father has prepared for them. So kining magtawag nga blessed relationship nga kita mga anak sa Ginoo ug ang Ginoo mupuyo uban kanato and kita makapartake of all that He has provided for us. We'll be partakers sa tanang giandam sa Lord kanato mga kaigsuonan. Kung atong tanawon sa sunod nga verse in Revelation 21 verse 8, makita nato diri nga apan ang mga dalawan, ang mga wala magtuo, ang mga nalaway, ang mga mamumuno, ang mga makigilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon intambog gayud sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Dili basta-basta ning verse 8, no? This is a startling contrast between those who overcome sa verse 7 and the unfaithful, the mga unbelieving, katong mga nitalikod ni Christ, ni give up sa ilang faith, ni refuse na mo follow ni Lord Jesus Christ, kay dili makalahutay ba sa mga pagsulay. Instead of receiving the eternal blessing, ang ilang madawat eternal nga kalaglagan, eternal damnation. So notice that among the wicked who are cast into the lake of fire, usa di ana are the fearful and the unbelieving. Unsa may mahadlok ba? Dagan kani bitang atong panghitabo karon, naagud ang kahadlok. Labi na mamati ta ang mga news, makahadlok no mo nang dito kita mamati sa good news. Ipuno na to atong panghunahuna sa mga unsay kahimutan sa Ginoo. Okay? So kita tanan are called to overcome. No, I am padulong na ta to conclude this message tonight, no? Beloved, kini nga mga saad wala ni na dili ni madawat adtong mga katawhan nga half-hearted kanang urong sulong ba, no? Katong kulang ilang mga commitment. Katong mga katawhan mo compromise sa kalibutan. Katong katawhan nga mahadlok fearful, those unfaithful believers. But this promises belongs to those who overcome. No? Mapursu gid ta mo, lahutay gid ta mo, press on gid ta ni Lord Jesus Christ. So Christ has called us to overcome. Gitawag kita sa Ginoo nga makadaog, mo overcome. Unsa may atong daugon, no? Unsa may atong sagubangon nga makadaogon nato? Unsaon pud nato? Okay kaning pulo nga overcome igsuon. Kuani siya kanang na ang from the Greek word nikao, N-I-K-A-O. Ang gipasabot ani to conquer, imong yung pildihon. So sa diyang gitawag ta, when Christ calls us to overcome, He's calling us to conquer and to conquer nga atong pildihon ug naipin. So naayay kaaway. Kinahanglan makahibaluta, no? We must know how to locate the enemy. Kaysa may atong kaaway. Ang imong kaaway dili nang imong
kadang tao diha, ang kaaway yun nimo ang demonyo, no? Ang Satanas, no? Engage him in combat and defeat him in the name of Jesus. Unsa man ang espiritu diha, espiritu sa kabuol, kasapot, kahadlo, kabalaka, rebuke ka na in the name of Jesus. So atong i-conquer ang ug kita po gitawag ta nga ma-overcome ta sa atong mga unudnon nga mga tinguha. Excuse me. Namatay mga unudnon nga tinguha, di jud nato na siya maoy atong pasulabihan mga kaigsuonan kay kanang usay atong mga dili usahay ang atong mga desires kontra gyud na sa unsay kabuton sa Ginoo kay kining atong mga desires tinawhanon dili gyud na makapahimo sa Dios. We must submit our will to God. Okay? So we have to overcome and conquer the flesh. And number 2, we are called to overcome and to conquer the world. Kini mga kailigon sa kalibutan. But praise God, Jesus conquered it. No? Ingon siya, I have overcome the world. So nakadaog naman si Lord, kung kita makigiusan ni Kristo, makadaog pud ta sa bugno aning kalibutan. And then we are called to overcome and to conquer sin. Sala, no? Kanang mga sala kinahanglan ato nang maka-break to ta ana, mga habitual sins, mga gitagtabang sa Ginoo, tabangi ni Lord. Then finally, we are called to overcome, to conquer Satan, ang kaaway, ang Satanas nga mangawat sa kalipay, no? Ingon pa diha sa John 10:10, the thief, no, kaning buhat sa kangit-ngit comes to steal, kill, and destroy. But Jesus came to give us life and have it more abundantly. So, the basis upon which we are able to overcome mga kaigsuonan is because Christ has overcome. Muna'y basihan na nato nganong maka-overcome ta tungod kay nakadaog na si Kristo and by His Spirit living within us, we're able to do the same. Okay, so we are all overcomers in Christ. So muna'y atong mensahe ning kagabi o no, di nato kalimtan ang mga saad sa Lord. Ang kita maka-overcome ta, maka-kaunta it of the tree of life, will not be hurt by the second death, will eat of the hidden manna and will be given a new name, will be given power over the nations, will be clothed with white garments, will be a pillar in the temple in the New Jerusalem, will sit with Christ in His throne, and will inherit all things, eternal things. Okay, with that, I would like to close this Bible study with a prayer. Let us pray. Father God, in the name of Jesus, thank you, Lord, that you are a good God. You are a victorious God. Nakadaog na ka, Ginoo. You have overcome the world. You have overcome Satan, Ginoo. Thank you, God, sa imong pagkagamhanan ng Diyos. So tonight, Lord, I pray for all my brothers and sisters in Christ who are listening and watching, God, this live streaming, that the same Spirit, Lord, na naani mo, manifest diri sa moa by faith. I pray, God, for the precious Holy Spirit to guide us, to teach us your ways, Father. Help us to surrender to you all the time. And I pray tonight, kinsa may nagproblema, Ginoo, kinsa may mga kabug-aton karon, Ginoo, have mercy, O God. Those nga nagbalatian, labi na katong mga COVID patients, katong na mga pamilya nga nagbalatian, we pray for your divine intervention. You are Jehovah Rapha, Lord. You are our God, our healer. With the stripes of Jesus, we can claim healing. So we rebuke the spirit of infirmity, even this COVID infirmity, in Jesus' mighty name. Have mercy, O God. Have mercy upon us, Lord. Forgive us sa among mga shortcomings. Forgive us sa among mga usay mga kapakyasan diha kanimo, Lord. Cleanse us, God. Make us holy before you. So, Father, thank you, God, for all those who are watching and listening. I speak for blessing upon blessing to all of us. Oh, Lord, thank you kayo, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. Okay? I will release the priestly blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift His countenance upon you and gives you His shalom peace. And all of us will say, Amen. Thank you for joining us